Habang ang karamihan ay mahimbing pang tulog, may mga taong matagal nang gising. Habang ang iba ay nagpapahinga pa, may mga taong nakikipag-unahan na sa oras. Dahil para sa kanila, ang bawat minuto ay katumbas ng kabuhayan. Sa pusod ng Maynila, may isang lugar na kilala sa bango at ganda. Ngunit sa likod ng bawat bulaklak, may kwentong hindi nabibili ng pera. May kwento ng pagod, may kwento ng pagpupunyagi, may kwento ng buhay. Sila ay sina Lynn Amonacion, 45 taong gulang, at Ganner Pascual, 47 taong gulang, na nagtitinda ng bulaklak dito sa Dango. Para sa iba, simpleng tindero at tindera lamang sila. Pero para sa kanilang pamilya, sila ang ilaw at haligi ng tahanan. Kahit po na wala yung ordinary araw niyo, ano po yung mga ginagawa niyo, yung mga routine niyo? Dahil maaga, ganun, Opo. pag-usay Oo. na refresh, magas, madalas na, siyempre ka ng BTS, ganun. Tapos, kakain, tapos pumiligo, gaano, diretso na rin ako papo. Kung paano niyo po pinaprepare yung mga kailangan gamitin po dito sa pwesto niyo? Gabi pa lang, na namin. Yung, kunyari, mga tools, mga ganun. Opo. Gabi pa lang, tinitinigan na namin. Hanggang sunod ang minsan, siya ay gisingin. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Mga dahon-dahon. Tatanggalin niyo po yung dahon. Oo, tatanggalin namin dahon. Para pwede pa siyang pakinabangan. Pwede pa siyang mai-habit dyan sa bouquet. Pang bouquet na po. Oo, pwede rin pang bouquet. Pwede rin kapag na. Nire-rebundle na lang namin. Nire-rebundle namin. Basta pwede pang pakinabangan. Maganda pa naman. Ang ano na nga lang, mas tulad ko. Tulad na yung mga house. Pero okay pa naman yung bulak. Walang oras para magreklamo, walang oras para mapagod. Dahil sa hanap buhay na ito, kapag tumigil ka, gutom ang kapalit. Ito po, binubukan. Ay, hindi niya kaya. Yung mga ano na lang. Yung nakabuka niya, yun lang ang Ayan. Kaya pala ang galing niya kasi lumalabas yung pagkikingan natin doon. Nature. Sa ilang minutong pagtulong namin, ramdam agad ang bigat. Paano pa kaya sa taong araw-araw itong pasad? Tapos kaming pa estudyante. Ito, watch din na lang. Kahit pagod, kailangan ngumiti. Kahit problemado, kailangan magalang. Dahil minsan, ang customer ay hindi bumibili ng bulaklak lamang. Bumibili rin sila ng maayos na pakikitungo. May mga trabahong pumipili. May mga trabahong minamana. Ever since po, At ito may po yung trabahong business ko tinatanggap talaga. Ay, hindi. para mabuhay. Actually, trabahador na lang kami dito. Ako. Dati kami mga OFW. OFW. Saan po? Kami, marami na kami puntahan. Napunta na ako ng Singapore, Macau, tsaka dito. Sa UAE. Tapos dito. What makes you stay here po? Hindi kasi ako pinayagan ng immigration officer na makabalik eh. Kaya ayun. Pero mas okay na po dito.
Hindi pa rin. Hindi kasi kapag sa ibang bansa, malaki talaga sasahurin Ah. mo. Kagaya kapag sa ibang bansa, ang sinasahod, ako nagtrabaho ko as a nanny. At nagtrabaho ako as a nanny, tapos malaki yung sinasahod ko doon. Masahod ako ng 65 Per month po. Oo, per month. Eh, syempre, malaking diferensya. Ah. Ganon. Kaya, nag-a-adjust, medyo mahirap, gano'n. Parang dito sa work namin, parang ang kinikita na lang namin is para sa maintenance namin. Gano'n. Pang daily expenses na lang po. Daily expenses na. Tapos maintenance na namin, kasi nagme-maintenance na. Nagme-maintenance na po. May iniinom kami, mga gano'n. Ganun na lang namin. Unlike before, na pag nasa ibang bansa ka is, bibigay mo yung mga pangkailangan ng anak mo, talaga masusuportahan mo sila ng maayos, gano'n. At saka, syempre yung luho mo na rin na masasabi natin, nabibili mo. Gano'n. Dito, hindi. Yung kagaya na sabi ko, yung kinikita namin is para sa daily expenses na lang yan, at saka sa maintenance na lang namin napupunta. At saka sa upa na rin namin sa bahay. Yung sa ibang hindi na po. Pero eto po, yung kabilang stall po, sa inyo pa rin po ba yun? Or hawak nyo din po? Hawak po. Ito po, sa ako nga po namin. Ito, doon po sa kabila, tsaka dito. Oo. So parang bali po kayo na po yung paano po ba? Parang kayo na po yung pinag-handle dito. Hindi nga. Ang nag-handle dito is yung may-ari pa rin. Siyempre, tauhan lang kami dito. Kami yung nag-ano dito, gumagawa sa mga trabaho. Ngunit habang tumatagal, mas bumibigat ang laman. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng gasolina, unti-unti ring tumataas ang presyo ng kabuhayan. Ay, yung sa pagtaas po ng gasolina, tingin niyo po ba naapektuhan din po yung pag-deliver po ng Lahat naman. Okay. Kasi ito, imported kasi mga bulaklak na yun. Galing China, Holland. So, gumagamit ng aeroplano yan para madala rito. So, pagtaas ng dollar epektado yung presyo ng bulaklak. Kasi mataas ang dollar, siyempre tataas din yan. Yung sa dati po, gano'n po tumaas ngayon, kung nagtaas po yung gasolina, compare din po sa last time. Siguro konti lang din, tumaas lang ng 50 pesos gano'n, bawat 50 pesos. Pero para sa inyo po ba, malaki na po yung 50 pesos na tinaas na? Oo naman, siyempre. Natin ng mga Pilipino, 50 pesos, malaking bagay na yun. Nakakabili ng 3 kwek-kwek yun. May mga bulaklak na hindi na ibebenta, may mga araw na walang halos kita, may mga gabing pagod ang katawan, pero bitin pa rin ang perang iuwi. Ngunit bukas, babalik na naman siya dahil ang kahirapan walang pahinga. Sa bawat rosas na ating inaabot, may kamay na napagod. Sa bawat bouquet na ating binibili, may pusong nagsasakripisyo. Sa bawat bango ng bulaklak, may halimuyak ng pangarap. Sa susunod na dumaan tayo sa isang simpleng tindahan, huwag presyo lang ang tingnan. Tingnan din ang kwento. Dahil minsan, ang pinakamagandang namumulaklak ay ang pag-asa ng taong hindi sumusuko.